Good morning! Good morning mga bata! Welcome muli sa ating Sunday School ngayong umaga. Okay mga bata, handa na ba tayong makinig ng salita ni Jesus at mag-aral muli ng ating talata? Okay mga bata, ihanda na natin ang ating mga puso at ang ating isipan. Start my day thinking of you, Lord, for creating this wonderful world. Every day you bless me, you make me very happy. You are my God from up above, and you came down to show your love. You are my King, my majesty. Jesus, lead the way for me. You teach me how to love and obey. I'll do whatever you say. You teach me how to share and pray. I'll worship you all day. Everybody, I'll follow Jesus every day. Like Jesus, I hope and pray. I follow Jesus every day, like Jesus, I hope and pray. Let's follow Jesus every day. Magandang umaga sa inyo mga bata. Bagong lahat, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Teacher Lizelle na makakasama nyo ngayon sa ating Bible story. So excited na ba kayo sa ating kwento? Ako din mga bata, excited na rin ako. Ang pamagat ng ating kwento ngayon mga bata ay ang pagsasakdal kay Esteban. Alam ba ninyo mga bata, nung masakop ng mga Romano ang bansang Israel, ang paraan ng kanilang pagpaparusa sa mga taong lumalabag sa kautusan ay ipako sa krus hanggang siya ay mapatay. Ganoon ang ginagawa ng mga pinunong Hudyo sa mga taong hindi nasunod sa kautusan. Ang taong nagkasala sa kautusan ay babatuhin hanggang siya ay mamatay. At sa kwento natin ngayong umaga, ang mga pinunong Hudyo ay pumatay ng isang tao sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. At siya ay walang iba kundi si Esteban. Si Esteban ay inilarawan bilang tao ng Diyos na punong-puno ng pagpapala mula sa Diyos. Ipinapangaral niya sa mga tao ang muling pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Gumawa si Esteban ng mga kamangha-mangha at kababalaghan mula sa kapangyarihan ng Diyos. Nagsimula ang ating kwento sa mga dumaraming mga taong nananampalataya sa Panginoon dahil sa pangangaral sa kanila ni Esteban. Ang mga dating pari ay naging tagasunod rin ng Panginoon. At dahil dito, hindi ito nagustuhan ng mga pinunong Hudyo dahil si Satanas, na kaaway ng Diyos, ay gusto ring sirain ang mga plano ng Panginoon. Kaya ang ginawa nila, dinakip nila si Esteban at iniharap sa korte ng mga pinuno ng mga Hudyo na kung tawagin ay Sanhedrin. Ayon sa tradisyon, ang lahat ng mga taong maaakusahan o naakusahan na lumabag sa kautusan ay dito lilitisin sa korteng ito. At dito rin mga bata, maraming mga tao ang padadaluhin sa korteng ito upang sila ay maging testigo laban sa taong kanilang inaakusahan. At ang taong kanilang inaakusahan ay bibigyan din naman ng pagkakataon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At dito sa korteng ito, dito nila dinala mga bata si Esteban. Isinalaysay ni Esteban ang isa sa pinakatanyag na aral, ang kasaysayan ng Panginoong Hesus. Isinalaysay din ni Esteban ang pinagmula ng mga Hudyo.
hanggang sa ginawa nila sa Panginoong Hesus, ang pagpapako nila sa ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nang marinig ng mga pinunong Hudyo ang sinabi ni Esteban, sila'y nagalit. Gigil na gigil sila, galit na galit sila. Bakit? Hindi kasi sila naniniwala sa mga sinasabi ni Esteban. Hindi nila matanggap na ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Alam niyo ba mga bata, anong ginawa nila kay Esteban? Kanila itong pinagbabato hanggang si Esteban ay namatay. At habang binabato nila si Esteban, inalis nila ang kanilang mga damit at inilagay sa paanan ng isang lalaking nagngangalang Saul. At hindi nagtagal, itong si Saul ay ginamit ng Panginoon upang ipangaral ang kanyang salita. Diyan nagtatapos mga bata ang kwento ni Esteban. Malungkot, pero napaka-inspiring. Dahil hindi natapos sa kalungkutan ang kwento ni Esteban. Kasi lahat ng ginawa ni Esteban, alam niya, ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit sa oras ng kanyang kamatayan, ay hindi niya ipinagkanulo ang Panginoon. Dahil alam niya, sa oras na siya ay mamatay, alam niya kung saan siya pupunta. Doon, sa langit, kapiling ang Panginoong Jesus. Diba? Napakaganda ng kwento ni Esteban. Sige nga, kung talagang nakinig kayo, meron akong inihandang mga 3 katanungan na pwedeng sagutin habang kayo ay nadilian sa inyong isipan. Alam ko, alam na alam niyo ito. Ang una kong question, bakit inaresto at dinala sa korte ng mga Sanhedrin si Esteban? Tama mga bata, dinakip nila si Esteban at dinala sa korte dahil para sa kanila, si Esteban ay lumabag sa isang kautusan. Ano bang kautusan yon? Anong kautusan ang nilabag ni Esteban? Yun mga bata, yung pangangaral, ang pangangaral ni Esteban tungkol sa Panginoong Hesus, ang pangangaral niya tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, yun para sa kanila ay isang paglabag sa kautusan. Second question, nagalit ba si Esteban sa ginawa sa kanya ng mga tao? Tama mga bata, hindi siya nagalit. No? Hindi siya kumuha ng bato para makipagbatuan sa kanila. Dahil alam ni Esteban, lahat ng kanyang ginawa ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi siya natakot na ipangaral ang salita ng Panginoon. Dahil alam niya, ang Panginoon ang bibigyan niya ng kapurihan. Ikatlong katanungan mga bata, very personal ito. Kung ikaw halimbawa, ipagawa sa iyo ng Panginoon ng isang bagay na maaari mong ipahamak o ikamatay, susundin mo pa rin ba ang Panginoon? Mahirap siya sagutin mga bata. Pero hindi yan naging mahirap kay Esteban. Kahit si Esteban, alam niya kahit araw-araw niyang ipinapangaral ang salita ng Panginoon, kahit alam niya araw-araw nasa panganib ang buhay niya hanggang siya'y mamatay, ay hindi niya ipinagkanulo ang Panginoon. Para sa kanya, ang mamatay ay para kay Kristo. Dahil alam niya, sa oras na siya ay mamatay, doon siya pupunta sa langit kasama ang Panginoon. Diba, napakaganda ng ating story, kaya hindi tayo dapat malungkot sa nangyari kay Esteban. Okay, sige mga bata, tayo naman ay hilingin ko kayo to close your eyes, to bow your heads, and let us all pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa napaka-inspiring po na buhay ni Esteban. Salamat po sa buhay ni Esteban na ipinakita po niya ang katapangan sa pamamagitan, Panginoon, ng pangangaral ng inyong salita. Kahit nga po, Panginoon, sa huling hininga niya, Panginoon, ay hindi po niya kayo ipinagkanulo. At kami naman po, Panginoon, kaming naririto, wala naman po mga restrictions, walang nagbabawal na ipangaral ang inyong salita. Pwede rin po namin i-share ang inyong salita, ang gospel sa mga taong hindi nakakakilala sa inyo. Nawa, Panginoon, bigyan niyo kaming puso na maging brave, maging matapang
para ma-share din po, Panginoon, ang inyong salita. Brave na kung saan, Panginoon, hindi namin ikakahiya na ipangaral ang inyong salita. Salamat din po sa mga bata na nakasama ko ngayon. Dalangin ko po sa mga susunod pang mga linggo, sila po ay makakadalo. Muli, ingatan niyo rin po ang mga bata sa kanilang mga bahay, sa po ng kanilang mga pamilya. Lord, dalangin po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus na aming sariling tagapagligtas. Amen. So, yan mga bata. So, napaganda na ating story. So, ang reminder ko lang sa inyo, huwag kayong mawawala linggo-linggo kasi every Sunday, paganda ng paganda ang ating mga Bible stories. Kaya muli, ako si Teacher Lizelle, sasabi, thank you and God bless. Bye! Hello kids! Kamusta kayo? Ako si Teacher Cynthia at ako ang makakasama nyo sa pag-aaral at pagsasaulo ng talata mula sa Biblia. Ayan, excited na ba kayo? Okay, siguro marami na kayong sa ulong mga verses, ano? So maganda yan, natutuwa ang Panginoon pag pinag-aaralan natin ang kanyang salita at sinasaulo natin kasi gabay natin ito sa ating buhay. Yan. So kahit bata pa lang kayo, lagi kayo magsasaulo. Yan. So sama-sama tayo ngayong araw na to, ha? Magsasaulo tayo ng verse mula sa Bible at ito ay mula sa Gawa 7:55. Ayan, so basahin ko muna. Ngunit siya na puspos ng banal na espiritu ay tumingalang nakatuon sa langit. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Gawa 7:55. Yan, ulitin ko kaya na sige para mas matandaan ninyo. Sabayan niyo ako. Ngunit siya na puspos ng banal na espiritu ay tumingalang nakatuon sa langit. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Gawa 7:55. Yon, okay. So, bago natin talagang sauluhin mabuti ang verse at talata na ito, ay siguro mahalagang maunawaan din natin kung anong ibig sabihin ng talata para mas maintindihan natin at mas madali nating masaulo pag naiintindihan natin. Ayan, di ba mga kids? Okay. So, una sa lahat, ang tinutukoy na siya sa talata ay si Esteban. Sino si Esteban? Si Esteban ay isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at siya ay puspos ng banal na espiritu. Si Esteban ay pinagpala ng Diyos at pinagkalooban siya ng kapangyarihan, kaya't nakagagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. So, yun si Esteban. So, sinasabi sa talata na si Esteban ay puspos ng banal na espiritu. So, maaaring ang tanong nyo naman ngayon, ano yung banal na espiritu? Ang banal na espiritu ay Diyos, ang ikatlong persona. Ang tatlong persona ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yan. Medyo malalim, ano? Pero paglaki nyo, mauunawaan nyo din yon. Okay. So, si Esteban ay puspos o punong-puno ng Espiritu Santo at tumingala siya sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng kaluwalhatian? Ang kaluwalhatian ay tumutukoy sa liwanag at katotohanan ng Diyos o ang pagbibigay natin ng papuri sa Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. No, siya ang ating dakilang manlilikha, siya ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat, ng lahat, no? Siya ang lumikha sa atin. So kailangan ibigay natin sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Yan. So nakita rin niya ang Panginoong Hesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Napakagandang matandaan at sauluhin ang talatang ito mula sa Gawa 7:55. Yan. So, sige, sauluhin na natin. No, let us start memorizing the verse. Lagyan natin ng action para mas madali yung matandaan. No? Simple lang naman ito. So, simulan natin. Gawa 7:55. Yan. Ngunit siya na puspos ng banal na espiritu ay tumingalang nakatuon sa langit.
Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at ang Panginoong Hesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Gawa 7:55. Yan, okay. So, ulitin natin, no? Para mas masundan ninyo. Sige, ulitin ko with action, ha? Okay. Gawa 7:55. Ngunit siya, napuspos ng banal na spirito, ay tumingalang nakatuon sa langit. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Gawa 7:55. Ayun, siguro sa ulo niyo na ang talata. Pwede niyong ulit-ulitin para mas matandaan ninyo at lalo nating maibigay sa Panginoon ang lahat ng kaluwalhatian dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Okay, so huwag niyong kakalimutan, lagi niyong ulit-ulitin ang ating verse ngayon, Gawa 7:55. Okay, bye-bye! So, God bless you all. Ingat lagi. Mga gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga gawa 4:12. Mga gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga gawa 4:12. Mga gawa 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga gawa 4:12. Gawa 4:12. Kanya mga tagpuan ang kaligtasan, walang ibang pangalan sa buong daigdig ang ibinigay ng Diyos sa mga tao upang maligtas. Gawa 4:12. Mga gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga gawa 4:12. Mga gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga gawa 4:12. Okay, kids! May natutunan ba tayo sa lesson natin ngayong linggo? Okay, very good. Nawa ay nasa ulo din natin ang ating talata sa linggong ito. Okay mga bata, sa ating pagtatapos, tayo munang muling manalangin, ipikit natin ang ating mga mata at itungo natin ang ating mga ulo. Okay, let's pray mga bata. Panginoon, marami pong salamat muli sa panibagong linggo na ibinigay niyo, Panginoon, sa amin. Marami pong salamat sa aming natutunan. Patuloy na aming dalangin ang patuloy na pag-iingat. Patubay niyo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang buong maghapong ito. Ibalik niyo po kami sa susunod na linggo na merong excitement, Panginoon, sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga bata, hanggang sa susunod na linggo. Paalam!